Bakit mabubugbog sarado ka lang sa mate searching at dating o paghahanap ngayon ng partner sa ating modernong panahon? Alright? Marami ka pong napapanood na mga dating gurus and pickup artists o yung mga iba mga red pill pa, no? Pero panay lang sa mga diskarte sa babae sila nagfo-focus. Hindi po ito, actually ito po ay isang maliit na slice lang ng red pill. Ang red pill po kasi ay hindi naman literally tungkol lang sa dating and relationship. Ang red pill po ay paggising sa lahat ng aspeto ng katotohanan ng buhay. Maliit na slice lang ng pizza pie yung dating and relationship at marriage. At para mapagtagumpayan po ninyo yan, kailangan mamulat ka rin sa mga ibang aspeto pa ng buhay. Like socialization, government, alright, industry, lahat yan may mga kanya-kanyang red pill. Sad to say po, yung mga red pill po ngayon na nagmamarunong ng mga channel, local channel, doon lang po sila nakatutok sa dating and relationship. At ang masaklap nito, yung mga red pill channel na iba, right, hindi naman qualified talaga na magturo. Right? Now, going back po, bakit bugbog sarado ka lang po sa modernong panahon kapag ka nakatutok ka pa rin sa paghahanap ng girlfriend, ng partner o ng wife, right? Asawa mo. Well, ito po isa sa mga red pill na katotohanan, no, na based na din sa reality, hindi po sa opinion. Ito po ay dahil ayaw nang makipagrelasyon ng mga babae. Sila po ay nagkatroma na sa mga shads at sa mga mangilan-ngilan na mga lalaking babaero na pinili nila. So sila rin po ang tumuhog sa sarili nilang sibat. Right? Natisod din sila sa sarili nilang patibong. At wala naman pong ibang dapat sisihin dito, kundi ang mga babae rin lang naman. Kasi po, sa mga ilang kadahilanan, number one po, hindi naman po yan ipunersa sa kanila yung mga pinipili na ng lalaki. Marami po silang mga manliligaw. At ang iba dyan, mga nice guy talaga yan. Yun talaga yung mga matitino na hindi kayang mag-walk away sa babae, na hindi kayang pabayaan ng babae. Ngayon po, yung mga sinasabi po nila na babaero, ito po yung mga lalaki na pumapasa din sa ibang babae. Biruin mo sa lalaki, nag-cheat, right? Nag-cheat, tatlo-tatlo yung girlfriend. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pumapasa siya. Pinipili siya rin ng ibang mga babae despite the fact na daan-daan yung mga manliligaw na mga nice guy din, na puro mga sin zone, friend zone, at yung iba, ginagamit din nila yan sa pansarili nilang interest like attention seeking, emotional tampons, yan. Hinihingian din lang nila ng pera, ginagamit nila. Kaya, bumabalik lang po sa kanila yung karma na tinatawag. Kaya po ganyan din ang nararanasan nila. Niloloko sila kasi nga ganyan din ang pinaggagawa nila sa lahat ng mga tao na nagpakita ng tunay na pagmamahal sa kanila. Yun po yung mga nice guy. Mga friendzone po sa kanila yun. Invisible po sa kanila yun. Walang silbi yun sa paningin nila. Kaya po sila nagkikita-kita sa pare-pareho lang ng mga lalaki na may bayag na mambabae at kayang mag-walk away sa mga babae. Wala kang dapat isisi sa mundo kasi nga po, hindi naman ipinilit sa iyo yan. Hindi gaya nung unang panahon na mandatory na kung gustong ipakasal sa iyo ng tatay mo itong mayamang lalaki, wala kang choice. Ngayon po sa modernong panahon, wala kang dapat isisi sa mundo kasi nga, ikaw ang pumili ng lalaki na yan sa dami ng nanligaw sa iyo. So ikaw ang responsable sa decision making mo, sa choice mo, at huwag mo yung isisisi sa tao at huwag mong sisiraan ang lahat ng lalaki na dahil lang sa maling desisyon at palpak na choices mo. That's not fair. Right? I hope po na nagkakaintindihan po tayo, no? Now yun nga po, going back, may trauma na po sila doon. Pangalawa po, ay ang pagpasok ng mga tinatawag na AFAM. Alright? Ito po yung mga foreigner na biktima rin ng feminism at ng paglaki ng ulo ng kababaihan sa western countries. So, dito po sila nagpupuntahan sa Pilipinas
at dito po sila nang i-stalk at naghahunt ng mga babae. Ngayon nakikita po ng mga Pilipinang babae ito, yung mga Pinay. Nakikita po nila ito as good opportunity para po sa madalian na pagbabago ng buhay nila. Wherein hindi na po nila kailangan pumayod, magtrabaho ng marangal. Sinasamantala po nila ang pagmamahal ng mga foreigner na ito na biktima rin ng ibang kababaihan doon sa bansa nila. So, in conclusion po, based po sa aming mga observations sa reality, no, sa mga studies na ginagawa namin, yung mga majority ng babae, ayaw na rin nilang mag-relationship. Nakikita na lang po nila ito bilang madali ang opportunity para magkapera. Boom! Yun po yung totoo ngayon. Kaya walang magagawa po ang panonood mo ng mga dating games, ng mga seduction tactics, lalo sa mga red pill na yan. Actually, salot nga yung mga red pill channel na mga local channel na to na naglitawan dito, na sinisira yung red pill eh. Pero ang totoo, pagsisimplang naman sa babae ang ginagawa nila. Mahirap nito, hindi rin nila maipakita yung kanilang mga ebidensya. Dadalang sila ng dada. Right? Ayun po ang katotohanan eh. Ngayon magtataka ka bakit marami nag-i-email sa akin at nag-chat sa akin pa, dinidm pa ako, direct message, no. Ang hirap na daw makahanap ngayon ng jowa, ng partner o ng asawa. Right? Yun po yung sagot dun. Ayaw na po kasing makipagrelasyon ng babae. Kasi nga po may trauma na po sila dun sa maliit na porsyento ng mga lalaking babaero. Ibinubuhos po at isinisisi po nila yun. Yung choices nila na yun, napalpak. Isinisisi po nila yun sa lahat ng lalaki. Kapupuan po nila yung buong mundo sa bunga ng kanilang choices, sa dami naman ng mga nanligaw sa kanila. Right? Pangalawa po ay ang pagdating ng APAM. Ang APAM po ay nakikita ng mga babaeng Pilipina na isang magandang opportunity para sa madalian na lang na pagbabago ng buhay. Right? So, hindi na nila napapansin yung mga kapwa Pinoy na lalaki, nilalait pa nila. So doon na lang sila maghahanap sa mga foreign at pera ang hahabulin nila at magandang buhay. Kahit mga pangit sila, mga mukhang katulong, mga mukhang inday. Right? Nakita lang nila sa TV na may mga nagkatuluyan. Yan sa Jessica Soho Report, may mga nagkatuluyan na Pilipina at AFAM. Akala nila, ganun din yung magiging kapalaran nila. Ay, mali ka ron, ate. Hindi ganoon ang buhay, no? Right? Pangatlo po, which is pinaka-last na kailangan mong malaman. Mga durobo na ang babae ngayon. Bakit po? Pumapasok na lang yan sa dating. Right? Nagiging open na lang yan kasi po gaganti yan. Yung mga iba dyan, hindi na yan relationship ang pakil. Nagagantihan ka yan. Right? Hindi po ninyo yun nauunawaan. Kasi nga po, hindi po sinasabi ng ibang mga red pillar channel at mga dating coaches, itong ganito, puro sila mga nasa positive side. Di nila inaamin yung negative side. Yung mga babae po ngayon, kadalasan, igagantihan ka na lang yan, yung mga sakit na trauma na nakuha nila sa mga past failed relationship nila ng mga babaero, sa'yo niya yan ibubuhos, gagantihan ka yan. Right? Lalo pa yung mga may daddy issues, yung may mga problema sa relasyon nila sa tatay nila, ikaw ang magbabayad niyan. Kaya wala na po talagang logic na maghanap ka pa ng babae. Kasi nga po, obsolete na yun ngayon eh. Sa bilis at fast changes ng panahon natin ngayon, na may trabaho na rin ang mga babae at hindi mo na sila kailangan providean. Minsan nga, tatawanan ka pa nila eh. Sasabihan pa nila sa'yo, aanuhin ko yung pera mo, may trabaho ako, mas malaki pa nga sahod ko sa'yo. Naghahanap ako yung gwapo, yung mas mataas pa yung sahod sa akin, yung total package. Ngayon maniniwala ka po sa akin na dapat tahakin mo na ang mundo ng MGTOW kasi ito talaga yung magpapabago sa buhay mo at ito yung magpapagaling ng addiction mo sa babae. Inaanyayahan ka namin, kapatid, na suportahan ang ating laban upang pabagsakin ang kapangyarihan ng gynocentrismo sa ating lipunan. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Goodbye guys!